Pag-aaralan po natin ay pananalangin sa Espiritu. May isang babae na pag nagpe-pray siya, pangalan niya ay Rhonda. Pag nagpe-pray siya ay kagaya ng marami, kagaya ng mga tao rin, Kristyano na nasa emosyon, nasa kanilang mga problema, no? Nag-pray, Lord, may problema po ako. May kailangan po ako sa sumiya. Amen? So, marami sa atin naging ganyan, ginagawa yan. Pero pag tayo ay nanalangin sa Espiritu Santo, ito yung nanggagaling sa puso. Sinasamahan ng kapangyarihan ng Diyos. Ito ay ayon sa kalooban ng Diyos pag nag-pray ka. Amen? Mamaya malalaman natin ano ba yung nasa pananalangin ka. Hindi po dahil nakapikit tayo, magsasalita tayo, nakaluhod, nagpipray ka na. Hindi po yun ang taga-pray po natin, Holy Spirit. Pag ako ang tao, mga kapatid, pray ka ng pray, nasa prayer mood ka. Amen? Pag napansin mo prayer mood ka, hindi na ikaw yun, Holy Spirit na yun. Marami po nagpe-pray, sabi sa Romans 8:26, sa kaparehong paraan, ang Espiritu ay tutulungan tayo sa ating kahinaan. Mga kapatid, kahinaan natin, hindi po tayo marunong mag-pray. Amen? Hindi po tayo marunong mag-pray, naiinip tayo, no? Mga lagad nga ni Jesus 3 beses na ginising Magbantay kayo, magpuyat kayo at manalangin. Amen? 3 beses. Manalangin kayong kasama ko. Jesus ang pray. Yung mga alagad niya, ginigising niya para mag-pray. 3 beses ang ginising. Amen? 3 beses ang ginising. Mga kapatid, konektado yung prayer sa pagpupuyat. Si Jacob, sisikat na yung araw matatapos na kanyang pakikipag-wrestling. Ang wrestling ay simbolo sa prayer. Maraming tao, antok na, pinipilit niya, Lord. Pipray ako. Gaya ni Jacob. Konting kamaligo lang, Lord. Hindi ako mamatay pag humarap ako kay Iso. Kasi kinuha ko yung kanyang pagkapanganay. Kinuha ko yung kanyang blessing. Ako ang pinag-pray ni Isaac, hindi siya. Amen? Gusto ni Isaac na punta kay Iso. Yung blessing, yung prayer. Yung pagkapanganay. Kaya lang nandun si Jacob. At siya ang napag-pray. Siya nakakuha ng blessing, siya nakakuha ng prayer. Napunta sa kanya yung pagkapanganay. Panganay, mga kapatid, ito yung number 1 sa pamilya. Ang Diyos may pamilya, mayroon din number 1. And mamaya, gusto natin, Lord, gusto ko number 1. Alam niyo, karera yan. Karera yan. Si Esau nga, para sa kanya na yung pagkapanganay, nawala pa sa kanya. Amen? So, konti kamali ni Jacob, siya ay mamamatay. Pagharap na kay Iso. Kaya nag-wrestling siya hanggang yung sisikat na yung araw, nag-wrestling siya. Amen? Naintindihan niyo ba? So mga kapatid, yan ang pakipagpanalangin, kasabay niya yung pagpupuyat. Hindi ka matutulog. Magpo-focus ka.
Amen? Magpo-focus ka sa ginagawa mo, sa panagpe-pray mo, hanggang matapos mo yun. Yun po yung mode of prayer. Amen? Nag-pray ko si Jacob, hanggang madaling araw, sisikat ng araw. Magkasama yan. Magpe-pray ka, magpupuyat ka. Amen? Hindi lang po nakapikit ang mata mo. Talaga nagpe-pray ka. At pag-pray mo yan, araw-araw. Mga kapatid, bakit nagawa ni James, ang kapatid ni Jesus, yung pagkakatawag na, hanggang binato siya ng matay siya. Kasi pinagpe-pray niya araw-araw yung mission niya. Alam nyo, pinagpe-pray talaga ni James, ni Santiago. Kasi yung namatay ito si James, tinignan yung katawan ni James. Parang tuhod ng kameli yung tuhod ni James. Pray na pray. Makikita mo yan dito sa gawain, sa pagtitipon, nakaluhod. Pray na pray, patawarin mo ako. Patawarin mo kami, patawarin mo sila. Guru, patawad. Tapos pinagpe-pray niya araw-araw. Panginoon, yung pagkakatawad ko, magawa ko. Araw-araw yung pinagpe-pray. Hanggang nabatog ko siya. Nagawa niya yung kanyang mission. Amen? Nagawa niya yung mission niya. Si John the Beloved, bakit nagawa niya yung mission niya? Sa Bible, nakalagay sa Bible, sabi ni Jesus, meron dito, hindi mamamatay. Nakatayo rito, meron dito nakatayo rito, hindi mamamatay hanggang dito dumating ang kaharian ng Diyos sa kanya. Somebody here, standing here, shall not taste death until the kingdom of God has come upon him. Si John po yun, John the Beloved. Si John the Beloved po, hindi namatay hanggang ngayon, buhay. Hanggang di dumating ang kaharian ng Diyos. Siya lang po ang alagad na puti-puti ang buhok. Napakatanda. Napakatanda na niya. Karaniwan ng mga alagad, mga pinatay, pinulutan, pinakausap ko sa pagkalitan si Pedro, iba, siniba, mga 40-50 edad niya. Pero si John po, tanda-tanda na, hindi namatay. Inalis ang muko ng mantika, buhay pa rin. Sinabi ni Jesus, meron dito nakatayo, hindi mamamatay. Hanggang di dumarating ang kaharian ng Diyos sa kanya. Amen? Paano nagawa ni John the Beloved yung pagkakatawag niya, pinagpe-pray niya araw-araw. Lord, yung pagkakatawag ko, pinagpe-pray ko ngayon. Bukas, magpe-pray na naman. Mga kapatid, ang tawag ko ron, prayer move. Lagi na nagpe-pray. Hindi ito yung prayer na tamad ka, ayaw mag-pray. Sa ibang araw na lang. Lagi naman ako nagpe-pray. Hindi ganon. Hindi yun ang prayer mo. Hindi yun sa Espiritu Santo. Hindi yung pananalangin sa Espiritu. Ang pananalangin sa Espiritu, ang dali-dali mag-pray. Parang hindi ako nag-pray. Parang hindi ako nabubuhay sa katawan ko. Pray ako nag-pray. Miyat-miyat, pray. Araw-araw, pray. Mga kapatid, hindi ikaw yun nabubuhay. Si Jesus ang nabubuhay sa'yo. Si Jesus, prayerful, pray ng pray. Si Jesus ang nagpe-pray sa'yo. Si Jesus ang nabubuhay sa'yo pag pray ka ng pray. Hindi ikaw yan. Ikaw, ako, pray ka na. Pinatutulog. Yan, tayo yun. Kaya pag si Jesus ang nabubuhay sa atin, ikaw yung taga-gising ng mga natutulog sa prayer. Gising kayo, gising. Pray kayo, pray. Ganon. Kapag Espiritu Santo nasa iyo. Ikaw ang gigising ng mga natutulog sa prayer. Hindi ikaw yung matutulog. Hindi ganon. Ikaw yung gigising. Okay. Pray na. Gising. Tatlong beses ginising ni Jesus yung mga alagad niya, nag-isa. Bago siya ipagod sa krus, nagpe-pray sila. Yung mga kasama niya, tulog ganon. Tatlong beses ginising. Hindi niya ginising sa beses. Ay ginising mo. Natulog. Hindi natin ginising mo. Tutulog ka naman. Sa ginising tatlong beses. Di ba? Meron sa atin, di ba? Pag tinawag mo, ayaw naman pumunta eh. Hindi mo na tatawag. Ginising mo, ayaw na. Tulog pa rin. Hindi na ito ginising mo. Siya, ginising tatlong beses.
May dalawa pa. Mga kapatid, pag ikaw ay nananalangin sa Espiritu, hindi ka matutulog, ikaw kung gigising ng mga tulog. Amen? Makapansin mo, ang dali-dali ng prayer ko. Tapos makapansin mo, yung mga prayer ko, dinidinig ng Diyos. Grabe, kahit gano'n kayo posible, binibigay ng Diyos. Pinagpe-pray ko yung kapwa ko, binibigay ng Diyos pati pangailangan ko. Bonus na yung aking pangailangan. Amen? Ang nananalangin ng mga matured sa Espiritu Santo, pinagpe-pray nila, iba. Hindi sarili nila. Amen? Mamaya madadaanan natin yan. Nasa baba ng ating dadaanan. Amen? So, ang Espiritu Santo yung tutulungan tayo sa ating kahinaan. Kahinaan natin, pag-prayer, tulog, natutulog tayo. Nag-i-struggle tayo, nahirapan tayo mag-pray. Hindi natin alam yung pag-pray. Hindi naman talaga natin alam. Espiritu yung gagawa sa atin. Yan yung mga kahinaan. Hindi tayo may mag-pray. Yan yung kahinaan. Pero pag ganyan yung Espiritu Santo, natulungan tayo, pray tayo ng pray. Tinulungan tayo yung Espiritu Santo, araw-araw tayo nagpipray, maya-maya. Hindi tayo natutulog, tayo yung magigising ng mga tulog sa prayer. Natutulog sa prayer. Tayo yung magigising. Amen? Si Hannah, na nanay ni Samuel, siya ay nanalangin sa Espiritu. Ang Espiritu Santo ang kasama niya sa kanyang panalangin. Nag-i-intercede sa kanya, sa panalangin niya. Na kahit ginagano niya yung bibig niya, sabi ng mga tao, sabi ng high priest, lasing ka ba? Bakit nagsasalita ka? Wala namang boses. Amen? At naranasan ni Hannah yung prayer. Naranasan niya yung Espiritu Santo sa kanyang pag-pray. Ano? Naging malalim yung kanyang pananalangin. Makahulugan yung kanyang prayer. No? Masasabi mo, pag gano'n ng prayer mo, sabi mo, ang sarap naman ng prayer ko kanina. Gano'n, pag may Espiritu Santo. Ang dali-dali, ang Holy Spirit yung Parakletos. Ibig sabihin ng Parakletos, alalay. Ipapadala ako sa inyo ng kasama. Parakletos, Espiritu Santo. Ibig sabihin ng alalay. Yung ginagawa mo, nagawa ka ng sahig. Sinisemento mo, lalagay mong tiles. Siya nabuhat ng mga semento, ng tiles, ng kutsara, nadala sa'yo. At dali, ang gawa lang magkakabit. Yung alalay mo, dala ng dala. Sabi na, ito gawin mo, patulong ka, pero siya gagawa. Kasi ganoon talaga na yan sa Holy Spirit. Nagpatulong ka sa Holy Spirit, siya yung gumagawa, siya yung nagpipray para sa'yo. Hindi ka lang na tinutulong mag-pray, siya yung magpipray para sa'yo. Sabi sa Romans 8, ang Espiritu Santo ay may hibig na hindi kaya ipaliwanag. The Holy Spirit of groanings that cannot be uttered, hindi mo kayang bigkasin. Holy Spirit na yun. Biro mo, dapat ikaw yung pipray, siya na yung pipray para sa'yo. Amen? Parang nagpatulong ba sa iyo mo? Kaya yung ginagawa mo, napakadali. Kasi iba nagawa. Di ba? Tatanong kaya, prayerful ka ba? Oo, prayerful ako eh. Your spirit na eh. Sino yung gumagawa para sa akin? Ako lang. Sarili ko lang. Nakakatulog ako. Bukas na yung amen. Lunes na. Amen. Pag-isip ng umaga, amen. Hindi ako nakapag-pray ha. Nakatulog ako ha. Pero pag Holy Spirit, madaling araw na, pipray pa ako ha. Ayan, naglalakad din yung mga tao, gising na, pipray ko rin. Bakit Holy Spirit kasi? Kung wala Holy Spirit, matagal ka na nakatulog. Amen? Mga kapatid, noong panahon na prayerful ka, Holy Spirit yun. Noong panahon na hindi ka na nagpe-pray, ikaw na yun.
Ba't hindi ka na nag-pray? Ikaw na yun. Wala na yung espiritu ng panalangin. Pero dati, pray ka ng pray. Ikaw ba nag-aaya? Pray tayo! Mag-pray tayo para may blessing. Ikaw ba mag-aaya? Pero pag wala ang espiritu ng panalangin, hindi ka na nag-pray. Hindi ka na rin nag-aaya. Amen? Minsan po mga kapatid, may isang tao na lumuhod, pray. Pumunta yung mga tao eh. Gumamit sila, pray. Hindi na sabi, pray tayo. Uy, lumuhod lang siya ng pray. Marami na sumama sa kanya. Na dumating pa yung revival. Amen? Yan, spirito ng panalangin. Nakakahawa. Maraming sasama sa iyo. Amen? Ang panalangin ay sandata. Sa Ephesians 6, hindi nabanggit na siya sandata. Pero dito, sinabi ni Jesus sa isang babae na nakarating sa langit. Ang panalangin ay isang sandata. Nasisirahin yung kuta, stronghold. At babaguhin yung lugar, yung atmosphere. Mga kapatid, meron nag-pray. Meron isang satanista pumunta sa kalaliman ng dagat. Doon yung kampo ng mga satanista. Mga demonyo, mga satanista mo din. Punta sila. May sumasabi, boom! 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 Sabi niya, ano nangyari? Tataniman na yung mga kasyalo, may kasyalo nagpapray, yung mga kasyalo sila, nagpapray sila. Sumasabog doon sa lugar nila. Boom! Kakagulo sila, nalilito sila. Mga kapatid, kung alam mo lang nangyayari, kaya sabi ng mga satanista, wala na mga kasyalo yung prayer nila. Araw-araw mo nagpapray. Ano yung mga kapatid, pag nag-pray ka pala, maayos yung pamilya mo. Maayos yung pamilya mo. Magpapansin mo yung mga problema mong anak, magiging maayos. Prayer mo. Yun ang gagawa ng prayer. Yung mga bagay-bagay na sabi mo, may problema ko, may mga dapat maayos. Magpe-pray ka. Kaya mamaya, maradaan natin yun. Kaya mga kapatid, napakalaga ng prayer. Ang ganda ng buhay mo ng prayer ko ba? Smooth lahat. Ang gulo-gulo na ng buhay mo, gulo-gulo ng mga pangyayari nung tumigil ka na mag-pray. Kailan? Nung tumigil ka. When you stop praying. Ayan na. Nung prayer mo na, ganda lahat. Bilib na bilib yung mga kapitbahay mo sa'yo, mga tao mo. Ayos ha. Hindi na alam, akala nila, ito mayaman to. Hindi na alam, prayer ko gano'n. Amen? Prayer ko gano'n. Ang pananalangin ay pakikipaggera. Pero mo, nagtitipon yung mga satanista doon sa lalim ng dagat. Sabi ng mga satanista, doon daw ginagawa yung mga high-tech na mga bagay na ginagawa sa lupa. O, cellphone, high-tech na mga kotse, na aeroplano. Doon daw yung dinidesign, dinodrawing, yung ginagawa sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng dagat, bago dalhin dito sa lupa. O, ito na yung design. Doon daw yung pinag-aaral, doon daw ginagawa. Tapos, sumasabog. Ay, sabi sa tanisa, yung mga kasama doon, nagkakanalangin sila. Ang ganda kapag tayo nagsama-sama, nagkakaisa ng nanalangin. Nako. Kaya huwag kang magtaka ng panahon ng mga alagad ni Jesus. 2,000 taon na nakaraan. 200 taon lang. Kristyano yung buong mundo. Prayerful sila. Amen? Ang tanong lang daw siyang alagad, hindi sila nagtanong paano ba magbumuhay ng patay. Hindi sila nagtanong, Panginoon, turuan mo kami manalangin. Di ba? Hindi sila nagtanong, Lord, paano ba magpakain ng libo-libo? 20,000 papakain. Dahil hindi na kailangan marami akong pera, pambili. Ilang isla, dami na agad. Ang tanong nila, Panginoon, turuan mo kami manalangin.
200 taon na Kristiyano yung buong mundo. Amen. Mga kapatid, noong nakaraang administrasyon, ang mga nasa droga pinapatay. Bago nangyari yun, nakatakot lumabas sa dilim. Baka may hordake, baka may mapatay, may nag-rape. Baka may nanginidnap, tapos di mo lang, mabuhay ka pa. Pero nung mga pinapatay yun, pag lumabas ka sa dilim, wala. Ang balitaan, di darating na ano, gugulatin na, walang ganun eh. Mga kapatid, isang paraan yun para mawala yung mga ganun, para ligtas ka. Pero mga kapatid, meron mga politikong Kristiyano, preacher din, ayaw nila nun. Ano yun? Wala sa Bible yun, pinapatay. Huwag natin gawin yan. Isang paraan, mag-pray ka. Amen? Dapat ganun. Ligtas ka sa dilim. Magbayad ka ng presyo. Mag-pray ka. Amen? Hindi ka magbayad ng presyo na, Lord, yung tagapatay, patayin na, papatayin sila. Uubusin sila, lahat sila, nilimasin sila. Hindi yun ang ano. Ang solusyon, mag-pray ka. Mga bagay na yan. Pag meron pinagpe-pray yung bansa. Meron sa Wales, tabi ng London. Pinag-pray niya yung bansa niya. Nagkaroon ng napakatinding revival sa kanyang bansa. Ang prayer niya ganito, Panginoon, ibigay mo sa akin itong bansa na ito o patayin mo na lang ako. Araw-araw na pinag-pray yun. Ano ang say ng buhay ko? Kung hindi naayos yung bansa ko, patayin mo na lang ako. Ibigay mo sa akin ang bansa ito, hindi, patayin mo na lang ako. Yun ang prayer niya, araw-araw yun. Batang-bata itong ano. Siguro mag-20, 25. Pakabata niya. Yun ang prayer niya araw-araw, karoon ng revival. Amen? Ayaw mo, gusto mo nang ligtas yung lugar mo, minsan nahanapin din anong resulta ng kinalabas ng prayer niya. Ang alam ko, mga panahon na yun, wala na mga beer house. Wala na mga patay-sindi. Wala na mga ganyan. Tsaka, mga tao mahilig sa Bible. Mahilig makinig. Oo. Ang mga simbahan na puno, yun ang resulta ng prayer niya. Nagkaroon ng revival. Dahil dito kayo sa revivalist ito ng Wales, katabi ng London. Amen? Yan ang nangyari kapag nagpe-pray ka sa Espiritu Santo. Kinukuha na ng Espiritu Santo yung pinakamalalim mong pangangailangan. Yung pinakadapat mauna. Nakapagod sa Matthew 6:33, ang kahalagan ng Diyos ang pinakakailangan mo. Ang sabi ni Jesus, pag ginawa mo yung katuwiran at yung karya ng Diyos, idadagdag na lang sa iyong pangangailangan. Surplus na lang. Yung pinakamatinding pangangailangan mo talaga, karya ng Diyos sa katuwiran niya. Amen? Sabi nga, anumang banal, makapangyarihan. Amen? So pag meron kang katuwiran, righteousness, makapangyarihan yan. Panalangin ay pakipaggera, pakipaglaban, pakipagbaka. Sinisiraan na yung mga kuta, stronghold. At yung atmosphere, yung paligid, binabago nito. Binabago nito yung mga syudad, mga pamilya, mga tao, binabago niya. Ephesians 6:18. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa lahat ng klaseng panalangin at paghingi ng paghingi ng request. No? Ang lahat ng paghingi sa Diyos. Sa ganitong kaisipan, maging alerto at lagi na nanalangin para sa lahat ng tao. Ephesians 6:18. Kapanalangin mo lahat ng tao ng Panginoon. Pray for all the Lord's people.
Lahat ng tao ng Diyos, pagpe-pray mo. Ano? Napakarami ng araw. Ngayon, pagpe-pray ko si Brother Joel, susunod si Sister, bukas. Susunod na araw si Brother. Susunod si Nanay, susunod. Ang dami ng araw. Dititali mo sa Panginoon. Ito pagpe-pray ko kay Brother Joel. Okay, ito na. Hindi yung na-pray ka na, Panginoon, pagpe-pray ko si Brother Joel. Ganyan. Ngayon, hindi mo na-enjoy yung prayer kasi ano yung pinag-pray ko para ng Brother Joel? Basta general eh. Basta alam. Gawin mong mabuti, gawin mong maganda lahat, ibigay lahat. Pero mga kapatid, di ba, pag nag-pray ka ng detalyado, Panginoon, liligtas mo sa kanyang pagbibiyahe. Isang araw, marinig mo. Ano mo, muntik na ako madisgrasya, liligtas ko ng Diyos. Di tuwa ko ngayon. Detalyado yung prayer ko sa kanya. Tapos hindi yung ginawa ng Diyos. Di tuwa ka. Sinunod ng Diyos yung prayer mo. Hindi yung general na general. Lord, gano'n. Ano ba yung pinipray mo, Brother Joel? Ano ba ginawa ng Diyos sa kanya? Wala kang maano eh. Kasi hindi yung nakadetalye yung prayer mo sa kanya. Marami kang araw pag-pray. Yung mga tao. Siguro 1-2 tao sa isang araw. Hindi yung isang araw lang. 50 tao ka na nagpag-pray. Puro general. Pangkalatan. Lord, yung mga tagang-lambingan, kung anong bahala sa kanila. Lord, ano ba ginawa mo sa mga tagang-lambingan? Hindi mo ano eh. Wala ka na nabalitaan. Lord, ano ba ito? Pray lang ito eh. Wala naman nangyari. Hindi mo na-enjoy. Ang dami mong araw. Pag-pray mo sila, detalye mo yung prayer. Isang araw, babalik sa iyo. Ito yung hiningi mo. Ito na. Binigay mo na. Amen? I-detalye mo yung prayer. Detalyado para kang nakikipag-usap sa tatay mo. Humihingi ka. Sabi ng tatay mo, magkano? Ano ba hinihingi mo? Para saan ba yan? Para kanino ba yan? Ganun. Diba? Humingi ka martilyo. Nakuha mo ang martilyo pagkalaki-laki. Ang gagamit pala, bata lang. Hindi ang gamitin yun. I-detalye mo yung hinihingi mo. Amen? Kasi pag nangyayari yung hindi ka masaya na prayer mo, binigay nga sa'yo, hindi ka masaya. Pero hindi naman para sa kanya to eh. Laki-laki yung binigay mo. Detalye mo yung prayer mo. Pag binigay ng Diyos sa'yo, ikaw ang unang-unang matutuwa. Amen? Tinago ng Diyos yung... Hindi pwede sabihin natin, Diyos naman siya eh. Alam niya naman lahat yun. Oo, tama yun, pero hindi ka matutuwa sa prayer mo. Kasi masyado kang general. Lord, ano ba sa mga Tagalog naman? Amen, detalye mo. Ipag-pray mo sila. Si James na, kapatid ni Jesus, yung pinag-pray ng detalyado, paano yung aking calling? Magawa ko. Kasi ako pagdating ng araw, yung mamatay sa paglilingkod sa Diyos. Ang hirap nun, pag-pray mo. O Marvin, kagaya ka ni bawa lang. O James, ako si James, ang bawa si James. O James, pagdating ng araw, mamamatay ka para sa Panginoon. Pag-pray mo yun. Lord, kailangan, hindi ako magkasala, hindi ako magalit. Diretso sa impyerno. Di ba? Hindi na tumagalos, gumunti lang, pinalo mo din. Dito na ka sa impyerno. Hindi mo pinatawad, hindi mo sa impyerno. Praise ng prayer, Lord, yung puli ko magawa ko. 100%. Pero hindi talaga araw-araw, kaya tinan mo naman yung tuhod niya, parang kamilyo. Kasi, siguraduhin mo yung mission mo, papatayin ka eh. Di ba? Siguraduhin mo, hindi ka namatay ka, punta ka sa impyerno. Lord, kailangan, pag namatay ako, punta ka sa langit, matapos yung mission mo. Sinabi sa akin ni Jesus eh. Pinipray daw ni James, yung mission na siya magiging martyr. Sinabi niya ito sa taong namatay na dinala sa langit. Si John de Balabi din, alam niya yung kanyang mission. Pinagpe-pray din niya araw-araw. Si John de Balabi ay hindi mamamatay hanggat hindi dumating ang karya ng Diyos sa kanya. Si Pablo naman ay hindi nagbibigay ng payo na basta-basta. Nagbibigay si Pablo ng mga payo para sa pakikipaglaban.
Nung sinabi yung Ephesians 6. At hindi ka lang humingi sa prayer. Ito, ang pakalaga na ito. Inaano mo yung prayer mo. Yun ang gusto mong maganap. Hawa mo? Para kang parang nag-pray. Ito yung mga kalaban. Gusto ko magsikalit sila, magulat sila, kanya-kanya silang takbo. Ihahagis ko doon yung aking pasabog. Ito yung prayer ko. Boom! Ang prayer, di ka lang humingi. Yung prayer mo, ipapatupad mo. Mapapatupad ka, ipapatupad mo. Itong ganap, itong mangyayari. Amen? Katuwang ka ni Jesus, katuwang ka ng Holy Spirit para magawa yun. Pinapatupad mo yung prayer mo. Kaya huwag ka magtaka mga kapatid. Pag nag-pray ka, maayos yung mga miyembro ng pamilya. Maayos sila. Yung mga problema mong miyembro ng pamilya, maayos. Mga kapatid, ang ganda ng miyembro ng pamilya mo. Noong nag-pray ka ng pray. Mga kapatid, nagsimulan na windan yung mga miyembro ng pamilya mo. Noong tumigil ka sa prayer. Amen? Kala nyo, masarap tumigil? Ay, di mo na ako dadalo. Ay, di mo na ako magpipray. Akala natin, masarap yung patigil-tigil. Amen? Sa Bible, consistent. Lagi kang magpipray. Lagi kang magbabasa ng Bible. Lagi kang kakain ng salita ng Diyos. Sabi nga kanina pa, ang sanggol na hindi uminom ng gatas, mamamatay. Saka nakita ng sanggol na uminom ng gatas, sa susunod na linggo pa. Isang linggo ako di uminom ng gatas. Next week na ulit. Mamamatay yun. Uminom nga ng gatas, mali na inom ng gatas, mamatay. Amen? Hindi ka titigil. Prayer, salita ng Diyos. Amen? Yan yung mga ginagabayan ng Espiritu Santo na panalangin. Sabi hindi lang ang tao nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na mamutawi, salita na mamutawi sa bibig ng Diyos. Kasama doon yung pag nag-pray ka, nilalagay ng Espiritu yung salita sa bibig mo. Anak, ito yung pag-pray mo. Tumigil ka na mag-pray. No? Ang hirap ang buhay ng ganun. Ang member mo sa pamilya, nawindan na ang buhay. Kasi tumigil ka na mag-pray. Si Job. Nagpe-pray si Job, Panginoon, baka nagsasalita na hindi magaganda yung mga anak ko. Nag-aaral siya. Nagpe-pray siya, Panginoon. Baka nagsasalita siya na hindi magaganda. Nag-aaral siya, nagpe-pray siya. Amen? Nagpe-pray niya ng pamilya. Naka-covering sa prayer niya ng kanyang pamilya. Merong tao na namatay, dinala sa langit, tapos tinuruan ng prayer ni Jesus. Nakita niya, pag nag-pray, nasisira yung hawak ng diablo sa mga tao, sa miyembro ng pamilya niya. Natanggal yung hawak, napakawalan. Dahil sa kanyang prayer. Napakalaga na nagpe-pray ka. Ikaw ang susi ng pamilya mo. Ikaw ang susi ng miyembro ng pamilya mo ng kapariwara. Ikaw. May kanya-kanya tayong pagpe-pray. No? Si sister sa Rosario, hindi ko mo nakikita pagpe-pray. Maliban na lang mag-pray ako sa Espiritu Santo. Matutumbo ko. Pero sa una hindi ko alam pagpipray sa kanya. Mahalig mo sa mga anak niya. Mahalig mo sa mga anak niya. Diba? Ang susi sa pamilya mo, ikaw. Alam mo ang nangyayari sa araw-araw. Alam mo ang direksyon ng mga anak mo, ng apo mo. Ikaw ang susi. Diba? Alam mo na, ipagpipray mo ako, si Marvin, mahuhula pa. Lord, wala ko na lang sa Rosario. Hindi ko alam eh. Diba? Ikaw alam na yung pagpipray mo. Panginoon. Medyo kailangan ayusin to. Nalinis na konti.
Alam na yung pagpe-pray mo. Si Maggie, nahulaan ko pa yan. Amen? Ikaw, ang susi ng pamilya mo. Prayer mo ang susi. Ikaw ang magpe-pray. Amen? Magpe-pray nga sa Espiritu Santo. Panginoon. No, na sabi ng namatay na punta sa langit, nakita niyo, nabitawa, nawasak yung puta ng diablo, nabitawa yung miyembro ng pamilya. Yung mag-asawa na naghiwalay na, nagkabalikan dahil sa prayer. Marami akong kilala dun sa Pilipinas, nagkahiwalay na, diba? Kabalikan na. Nakala mo, di naghiwalay. Amen? Yan, gawa ng diablo yan. Sabi ng Bible, sabi sa Testament, walang sino man magpapahiwalay sa dalawang. What God joined together, no man put asunder. Walang magpapahiwalay dyan sa pinagsama ng Diyos. Isang katawan yan eh. Ikaw, hatiin yung katawan mo, buhay ka pa. Kapag gusto mong mahiwalay sa partner mo, gusto mo nang mamatay. Isang katawan kayo eh. Siyempre dito yung katawan niya hatiin. Gusto mo, iwalay. Iwalay mo, hatiin ka lang. Ang sabi, what God joined together, let no man put asunder. Ang pinagsama ng Diyos, walang magpapahiwalay. Hindi ko gusto yung manugang. Hindi gusto yung lalaki. Hindi gusto yung babae. Mga kapatid, gusto mo yung isa doon, gusto mo mamatay. Pag pinag-iwalay mo, isang katawan yan. Amen? Dahil sa prayer, nabuo yung mag-asawa ulit, magkasama ulit. Dahil sa prayer, yung anak naligaw, pariwara, bumalik sa kanilang bahay. Nagbalik loob sa kanyang magulang. Sorry po, ganito po ako, ganyan. Problema ako ng lugar, problema ako ng pamilya. Aayusin ko na po. Magsasorry na po ako sa inyo. Balik. Dahil sa prayer. Amen? Bakit napapaniwala yung mga bata? Naging mga prodigal son. Nangyari yan nung tumigil ka mag-pray. Bakit walang prodigal son? Ba't meron mga prodigal son na ayos? Ngayon may prodigal son na naman. Dumadami na, dahil na, pila-pila, sunod-sunod. Kasi muna nung tumigil ka mag-pray. Nagkakaroon ng mga prodigal son. Nadadagdagan pa. Hindi mo na sila makontrol. Amen? Pero pa magpe-pray ka ulit ngayon, makakawala yan, isa-isa, mapapanumbaran yan. Babalik sa kanila mga magulang yan. Sorry po, aayusin ko na yung buhay ko. Hinahawakan na ng Diyos yun. Pinakawalan na ng diyakan mo, ang alipin, pag sinabi ng boss na, gawin mo to, prodigal son ka ngayon. Yes, boss. Gagawin niya yung pagiging prodigal son. Anak na ligaw. Bakit? Hawak sa biyag siya eh. Kahit ang sabihin ng magulang, o sino man tao, gobyerno, huli kita, kulong kita, wala. Bihag siya eh. Pag sinabi ng boss niya, bumiyag sa kanya, prodigal son ka, gagawa ka ng mga pariwarang buhay. Yes, sir. Yes, boss. Gagawin niya yun. Tandaan mo yan. Pero pag nag-pray ka, putol. Mabibitawan niyo ng bumihag sa kanya. Babalik na ngayon sa kanyang magulang. Gagawin niya na ngayon yung tama. Amen? Hindi na ngayon siya pariwara. Kasi nag-pray ka na. No, nakita niya eh. Nakita niya eh. Yung mga pariwarang anak, nagbalikan sa kanilang magulang eh. Naging maayos na ulit yung mga pamumuhay. Sumunod, yung mga nasa addiction, yung mga nasa drugs, sila ay nakalaya. Iniwan na yung ganung gawain. Ito mga kapatid, itong babae na to, si Rhonda, na namatay,
dinala sa langit at nakausap tungkol sa panalangin. Siguro mga 7 taon na to. Baka mga bandang pandemic pa to. Amen? Panahon pa ng mga pitong mga pamangkin ko, mga tao dyan. Inutusan na sa ng Diyos. Jesus, ito ang mission mo. Ipagsabi mo to sa mga tao. Itong panalangin. Amen? Yan ang pandemic, pray dito. Paka-importante ng prayer. Sinabi na Diyos ang pandemic, mag-pray kayo. Hanggat may magagawa pa kayo. Mag-pray kayo. Dati nga kasi, wala na kayong magagawa sa mga tao. Pray kayo ng pray, wala na magagawa. No? Mga kapatid, hanggat may magagawa pa tayo, mag-pray tayo. Hanggat hindi pa huli ang lahat. Yan ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng panalangin ng mga naniniwala sa Diyos. Panalangin sa Espiritu Santo. Ito yung prayer na hindi ka nagpe-pray mag-isa. Amen? Pinalalakas ka, tinutulungan ka ng Espiritu Santo sa kanyang pananalangin, sa pananalangin. Yung panalangin mo, binibigyan ng kapangyarihan. Yung Ama, sinasagot yung prayer mo. Mga kapatid, hindi tayo makakapunta sa Ama. Kasi ang Ama, napakabalan. Pag dumating ang Ama rito at may kasalanan ka, tutumba ka, mamamatay ka. Makakapunta ka sa Ama sa pamagitan ni Jesus. Namatay si Jesus para sa iyo sa pamagitan ng dugo niya. Makakating ka sa Ama sa pamagitan ng Espiritu Santo. Magpe-pray ang Espiritu Santo sa makakapag-pray ka sa pamagitan ng Espiritu Santo. Matatanggap na ng Ama. Sasagutin niya yung panalangin mo. Amen? Pero rekta tayo sa Ama, mahirapan tayo. Banal siya. Kailangan natin ng anak ng Diyos. Kailangan natin ng Espiritu ng Diyos. Kumukonekta tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi tayo masyadong sa nangyayari. Mga kapatid, ang mga problema, ginagamit dyan ng Diyos para mabago ka. Ang prayer, mga kapatid, hindi ka nag-pray para mabago yung nangyayari sa paligid mo. Panginoon, itong problema ko, mabaliktad. Imbis na nangangailangan ako, bibigay mo. Hindi, mga kapatid, pag nag-pray ka, ikaw ang babaguhin ng Diyos. Amen? Ikaw yung matyaga. Matututunan mo maging matyaga. Mapagpasensya. Ito yung bunga ng Espiritu Santo. Pasensya. Kaya mong dalhin yung mga problema mo. Hindi ka nabigay. Di ba? Hindi kaya ng ibang tao, bigyan mo ng konting problema, bumibigay. Namamatay. Nagkakasakit. Ikaw, kahit gano'ng malaki, hindi ka namamatay. Hindi ka mamatay-matay. Babaguhin ka ng Diyos. Hindi yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Di ba? Makakatay si Job, nung siya po'y naghirap, nung siya po'y nagkasakit, nagalit yung asawa niya sa kanya, iniwanan siya. Ganyan na nangyari sa'yo, puro ka pa prayer, puro ka pa Diyos. Mamatay ka na, ginanong ka sa asawa niya. No? Mga kapatid, babaguhin ka ng Diyos, hindi yung bagay sa paligid mo. Magagalit ang mga tao sa'yo. Mamatay ka na, Diyos ka pa rin ng Diyos, pray ka pa rin ng pray. Amen? Yung mga kaibigan niya, sabi ng mga kaibigan ni Job, si Job nagkasala, kaya nagkasakit, kaya naubos ang kanyang kayamanan. Napakayaman niya. Tapos bandang huli, sabi ng Diyos sa mga kaibigan ni Job, pagpe-pray kayo ni Job, kasi pinamali paratang mo. Sinabihan niyo siya, masamang tao, kaya ito nangyayari sa kanya. Kaya tayo, kung tayo sabi, itong taon to, masama. Itong taon to, ganito. Mga kapatid, siguraduhin lang natin. Kaya nangyari yung kay Job, sinusubukan si Job kung siya ba talaga ay number 1 sa buong mundo.
kung talaga ba siyang walang katulad. Sabi ni Satanas sa Diyos, kaya naman yan mabuti, kaya yan number 1, ibinibigay mo lahat ng kailangan niya. Mayaman, malusog. Amen? Sabi ng Diyos sa Satanas, sige, kunin mo lahat. Huwag mo lang siya papatayin. Kita mo? Sabi ng mga kaibigan, masama si Job kasi nangyayari sa kanya to. Baliktad mabuti nga siya, nangyayari sa kanya, sinusubukan siya. Baliktad. Kaya tayo, siguraduhin natin na tama yung sinasabi natin sa kapwa natin. Itong tanong ko, ganito, ganyan. Siguraduhin natin, tama yung sinasabi mo. Nung bandang ulit, sinabi ng Diyos kayo sa 3 na yung kaibigan, pagpipray kayo ng Job, kayo mapapatawad. Amen? So yan, kaya si Job naranasan niya. Kasi, wala siyang katulad, wala siyang kaparis. Kasi iniiwasan niya lahat ng masama. Kasi sa Diyos siya. Amen? Kaya nangyayari kay Job yan. Amen? Kaya mga kapatid, lahat ng Kristyano ganyan. Lahat ng Hudyo. Bakit sila pinapatay at binibigyan sila ng sakit? Bakit hindi sila pwede mabuhay sa mundo? Kasi sila ay sa Diyos. Naintindihan mo natin? Gusto ng Diyos maging kagaya tayo ni Jesus. Sa pananalangin, babaguhin yung iyong gusto. Ito yung desire ko. Ito yung kalooban ko. Ito yung gusto ko. Sabi ni Jesus, hanggat maaari, huwag sa akin, huwag yung krus. Pero hindi pa rin yung gusto ko, kundi yung gusto mo. So natuloy pa rin siya doon sa krus. Yun ang gusto ng Diyos. Jesus, wala kang kasalanan, ikaw magbabayad ng kasalanan ng mga tao sa buong mundo. Mula na kay Adan hanggang sa huling panahon. Kung ilang bilyong tao lahat yan. Mapapatawad lahat yan. Tanggapin man nila o hindi. Makinig man sila o hindi, tumanggap man sila o hindi. Mapapatawad sila. Para sila sa kaligtasan. Kaya natuloy yung kalooban ng Diyos. Si Jesus pumunta sa krus. Pinag-pray niya, Lord, kung pwede, wag krus. Masakit. Mahirap. Pero hindi yung gusto ko, yung gusto mo. Kaya yun din ang prayer niya, doon natuloy siya. Ano siya, krus. Nandun na siya. Nilati ko siya, pinako sa krus. Pag nag-pray ka, magkakaroon ka ng kapangyarihan. Kapareho ng kapangyarihan ni Jesus. Pareho. Amen? Hindi ka magtataka lang, Lord. Totoo ba yung prayer mo? Pray pa na yung kapangyarihan mo? Pareho. Magaganap. Lalo na sa uling araw. Pag darating na yung Antikristo, magkakaroon ng tataka ng 666. Pag hinuhuli na yung mga tao, nagtitipon, pagbulong na tayo dito, hindi na tayo nagmamay. Pagbulong na tayo magtipon-tipon, sikreto na. Brother, dito tayo magtitipon, hindi na tayo linggo, Sabado na. Hindi na linggo, Lunes na. Pag-iba na schedule kasi hinuhuli na. Lalong matindi yung kapangyarihan ng Diyos. Sin abound, grace will much more abound. Pag lumalaki ang kasalanan, mga problema, ang mga Kristiyano pinapatay na, hinuhuli na yung pagtitipon nila sa church, mas matindi ang grasya, biyaya. Andiyan yung kapangyarihan, andiyan yung blessing, andiyan yung mga pangailangan na bibigay ng Diyos. Amen? Ang tanong na, handa na ba tayo? Ang Espiritu Santo, pag tayo nagpe-pray, tuturuan niya tayo, gagabayan, ipapahayag sa atin yung nasa puso ng Diyos at kalooban ng Diyos. Bibigyan tayo ng karunungan, paunawa at direksyon. Ililinya niya yung kalooban niya sa atin. Bibigyan niya tayo ng lakas sa mga na magawa yung mga dapat magawa.
Amen? So pag meron po tayong pagsubok, gusto po natin tayo naiinip. Namumroblema tayo, naiinis tayo. Hindi po ganoon. Pag lagyan nag-pray, bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. At pag meron ka ng kapayapaan, bibigyan ka ng Diyos ng sagot sa prayer. Minsan pag nainis ka, nagpe-pray ka, nainis ka. Nainis naman, ang daming problema, pray na ako, nainis ka pa rin. Para iniisip mo, sinasagot ba ng Diyos yung aking prayer? Nainis ako. Pero pag naranasan kapayapaan ng Diyos, alam mo, darating ang sagot. Binigyan ako ng Diyos ng kapayapaan, sa gitna ng mga problema, nakakapag-pray ako. Pero kaya mag-pray na problemado ka. Ang sarap matutulog na lang ako. Kakain na lang ako, mamasyal na lang ako. Kakalimutan ko yung problema ko. Pero yung sagot sa prayer mo, sa puso mo, hindi darating. Bakit? Sabi ni Santiago, wala kang tanggap kasi hindi ka nag-pray. Prayer. Kung nag-pray ka, may kapayapaan na darating yung sagot. Ang kapayapaan ang nagbibigay sa iyo ng sagot. Iyak ka na iyak, maya-maya, hindi ka na naiiyak, payapa ka na. Ang kapayapaan nagbibigay sa iyo ng solusyon. Sagot sa panalangin mo. Solusyon sa problema mo. Kaya ang problema mo, padagdag ng padagdag, padami ng padami. No? Kasi tumigil ka sa prayer. Ang problema mo, madami, kabundok, nababawasan. Paunti ng paunti. Bakit? Nagsimula ka na mag-pray. Amen? Ang gusto mo, parang na parang, paunti ng paunti. Tapos, wala na problema, zero na. Masisiro yung problema mo. At di ka tumigil sa prayer. Bumalik ka sa prayer. Wala kang problema, magiging gabundok ang problema mo, dadami. Pag tumigil ka na sa prayer. Darating ang darating. Amen? Si Elijah ay natatakot, depressed. Si Elijah po kasi, paano man negatibo na nakikita mo kay Elijah sa iyo. Pag nakita mo si Elijah, humarap sa hari, sa mga propeta at magpapababa ng apoy, Espiritu ng Diyos ang katulong na parang hindi siya si Elijah. Si Jesus ay taong-tao na pakala mo hindi Diyos. Si Jesus ay Diyos na Diyos, akala mo hindi tao. Ganun si Elijah nun. Parang hindi siya si Elijah. Na siya yung marap sa napakaraming mga propeta, 700 false prophet. Ay nung napatay lahat yung sabi ni Jezebel, sinusumpa ko. Yung ginawa mo sa mga propeta ko, gagawin mo sa'yo, mamatay mo. Takot si Elijah. Sabi niya, gusto ko nang mamatay. Sabi ni Elijah. Kasi si Elijah talaga yun. Yun si Elijah. Lahat ng negative na nakita mo kay Elijah, si Elijah yun. Lahat ng positive na nakita mo kay Elijah, yun yung lakas ng Espiritu Santo. Dahil siya ay pray ng pray. Pag-pray niya, siya ay lumalakas. Amen? Yung kanyang kabigatan, yung kanyang pagkabalisa, kanyang takot, depresyon, napalitan na bago, naging panalangin, naging kapayapaan. Pagpayapa ka, kaya mong humarap sa 700 propeta. Kaya mo magpababa ng apoy. Ang Diyos na magpapababa ng apoy, siya ang Diyos. Napakaraming mga Diyos. Sinabihan yung mga Diyos, o yan, mga bulang propeta yan, hindi nakapagpababa ng apoy. Huliin sila patayin. Pinatay. Pinatay ng mga Hudyo. Ganoon nautusan niya. Bakit niya nautusan? Nakapagpababa siya ng apoy. Bakit? Nagsasalita siya sa ngalan ng Diyos. Kasi nakita nila ang apoy bumaba. Ang usapan nila ang nakapagpababa ng apoy, siya yung Diyos. Kung si Baal nakapagpababa ng apoy, si Baal ang Diyos, hindi si Yahweh. Amen? Si Baal hindi nakapagpababa.
Si Yahweh lang. So nautusan niya mga Hudyo na huliin niya mga yung patay. Ang daming tao yan, di naniniwala sa'yo yan. Bakit sumunod? Sinakita nila na patunayan. Lingkod ko ng Diyos. Amen? Hindi naniniwala yan. O hindi mo problema yung mga tao, hindi naman sila naniniwala sa'yo. Pag sinabi ko, sumunod eh. Hindi mo problema yan. Pag napatunayan mo na ikaw lingkod ng Diyos, nagsasalita ka, kumikilos ka sa ngalan ng Diyos, susunod yung mga yan. Amen? Kahit nung una, hindi pa sila nakikinig. Ay, sumunod. Hindi mo problema yan. Problema ng Diyos yan. Kailangan mo kapayapaan ng Diyos. Kailangan mo panalangin ng Diyos. Panalangin ng Espiritu Santo. Lumabas sa bibig mo. Natutunan ni Elijah mag-pray sa Espiritu. At nagkaroon siya ng kalmado siya. Kahit napakatindi ng bagyo, daming problema. Ang dami laban sa kanya. Mga Hudyo, dinasunod sa kanya, diniwala sa kanya. Bayan ng Diyos, pero diniwala. No? Wala pang Kristyano nun. Hindi mo masabi, gabali na walang naniniwala ng Hudyo, may Kristyano nun. Paano ngayon, walang Kristyano. Hudyo pa lang. Wala talaga naniniwala. Siya pa lang, si Elijah pa lang. Meron pa daw nakatago. Tinago nung minsan opisyalis ng tahanan. Amen? So mga kapatid, pag tayo ay hindi pa mature, pray tayo ng pray ng para sa sarili natin. Pag mature ka na, ang pinagpe-pray mo yung para sa iba. Amen? Sabi sa Matthew 7:12, anumang bagay na gusto mong gawin ng tao sa iyo, gawin mo sa kanila. So gagawin mo to sa kanila, bakit? Kasi matured ka na, puro iba na. No? Kapakanan nila. Philippians 2:3-4, chapter 2, verses 3-4 sabi ron, tingnan nyo ang ibang tao, ang kanilang mga pangailangan. Tingnan nyo mga bagay ng iba. Verse 4, huwag kayong gumagawa ng mga kapaitan at pagyayabang, kundi sa pagpapakumbaba ng isip, inyong isaalang-alang ang iba na mas mabuti kaysa sa inyo. Biro mo? Brother, ikaw nang pinagpala. Ako nang medyo mababa. Biro mo yun? Brother, ikaw na yung mas matalino. Ako nang medyo hindi ganun katalino. Brother, ikaw na yung mas ganyan. Mas anointed. Ako na yung medyo hindi. Kapakanan ng iba. Hindi puro sa atin. Philippians chapter 2, verses 3-4. Pagpapakumbaba, mababang isip. 1 Corinthians 10:24. Huwag isipin na sino man ang kanyang sarili. Isipin niya ang kapakanan ng iba. Philippians 2 verse 2. Galatians 6 verse 2. Inyong buhatin ang dalahin ng bawat isa. Inyong at dito natutupad yung ang batas ni Kristo. Magdalahan kayo ng mga bigatan ng iba. Brother, akin yung bigat mo, anong dadalhin niya? O ipagpe-pray mo siya. O pagpe-pray mo yung mga kailangan niya ipag-pray sa kanya. Romans 15 verse 2. Inyong paluguran ang iyong kapwa para sa kanyang ikabubuti patungo sa kanyang ikatutuwid. Let everyone of us please his neighbor for his good to edification. Sabi sa Romans sa Isaiah 40 verse 31, ang umaasa sa Diyos, magbabago ng lakas. Lilipad na gaya agila, tatakbo, hindi mapapagod, maglalakad, hindi mangangalay. Mga kapatid, ang tagal-tagal na ng problema mo, nangangalay ka na. Gusto mo na huminto. Yung mga tumakbo dyan, ang layo na narating, ang dami na nagawa, ang dami na magagandang ministry. Yung iba, tumigil na. Ang mga tumakbo ay napagod, tumigil na.
tumigil na mag-pray, tumigil na magbasa ng Bible, tumigil na dumalo. Amen? Pero pag ikaw, nag-pray ka, lilipad ka, kagaya ng agila, madali, para ka lang nag-floating sa dagat. Ang agila ay nag-glide yan, parang sa dagat nag-floating. Hindi sila paspas ng paspas. Tatakbo, hindi mapapagod, sabi sa Isaiah 40. Maglalakad, hindi mangangalay. Amen? Kahit anong, pray ka ng pray. Wala kang ginawa kung mag-pray. Hindi ka napapagod, hindi ka nangangalay sa kapag-pray. Takbo ka ng takbo sa kapag-pray, hindi ka napapagod. Pray ka pa rin. Bakit? Para ka ng agila. Dahil sa Espiritu Santo, dahil sa prayer. Amen? Yan ang nagagawa ng prayer, nagagawa ng Espiritu Santo. Yan ang prayer mode. Yan ang Holy Spirit mode. Yan yung nabubuhay ka sa Espiritu. Yan yung naglalakad ka sa Espiritu. Amen? Yan ang Spirit mode. Tuloy-tuloy. Napakadali. Ang dali naman ngayon. Ang dali ng buhay Kristiyano. Yan na, umiikot na. Nasa momentum na. Kumbaga sa bisikleta, hindi mo na pinapadyakan, tuloy-tuloy na yung takbo. Sa Espiritu Santo, meron kang walang katapusang kapangyarihan. Ang supply mo, walang katapusan yung supply mo, yung mga binibigay sa'yo. Hindi natatapos. Ang lakas mo, hindi natatapos. Ang pagtakbo mo, hindi natatapos. Ang paglipad mo, hindi natatapos. Bibigyan, meron nga siyang nakita, no? Si Rhonda, namatay siya, umakit sa langit, tinuruan siya ng prayer ni Jesus. Mga bagay tungkol sa prayer. Nakita niya na yung babaeng balo na nabuhay niya mag-isa yung kanyang anak. Nagkaroon siya ng lakas kasi sa kanyang pananalangin sa Espiritu Santo. May lalaki may cancer, nakita niya, binigyan ng lakas ng Diyos para magpalakas ng iba. Sa kabila na siya ay mahina, siya ay may sakit. Meron naman, may nakita siyang pastor, maraming galit sa kanya, maraming lumalaban sa kanya. Binigyan siya ng lakas na makapagpatuloy ng nangaral. Bagaman siya kinukontra, bagaman siya may mga lumalaban sa kanya. Amen? Yan ang nakita niya. Nung siya ay namatay, pinakita sa kanya ni Jesus. Meron silang kakaibang lakas. Para saan sila si Samson. Hindi sila ordinaryong tao. Malakas sila. Natatalo nilang diablo ang kalaban. Amen? Pag malapit ka sa Diyos, malapit ka sa Espiritu Santo, nagpe-pray ka, malapit ang Diyos sa mga broken-hearted. Yung mga wasak ang puso, yung mga durog, yung mga problemado. Amen? Malapit ang Diyos. Kaya huwag ka magagalit. Nainis ako kasi ang dahil problema. Nainis ako sa taong to kasi ganito siya. Huwag kang magagalit. Malapit ang Diyos. Malapit ang Diyos sa mga broken-hearted. Pasalamat ka, broken-hearted ka. Pasalamat ka, durog ka. Pisa ka. Malapit ang Diyos sa'yo. Amen? Alalay ang Diyos sa'yo. Nakakabay siya, nakadikit sa'yo ang Diyos, Jesus. The Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in spirit. May mga tao na kailangan maganda ang buhay, nag-iisip na kailangan maganda ang buhay ko para makapag-prayer. Hindi. Kahit durog na durog ka, makakapag-pray ka. Malapit ang Diyos sa iyo. Nasa iyo ang Diyos. Amen? Kaya may problema ka, lalo ka mag-pray. Lalo pwedeng sagutin niya. Nakikita yung ating mga pagdurusa, mga terribleng bagay na nangyayari sa atin. Gagaya ng nakita nila ni Jesus kay Job. So mga nangyayari sa kanyang buhay, nangyayari sa kanyang anak, sa kanyang mga pag-aari, bahay,
kanyang makawan, naubos na matay, kakaramdaman, at binago ng Diyos yung nangyari kay Job. Pinagtampanan ng doble o tatlong beses yung nawala sa kanya. Sabi mga kapatid, sabi ni Pablo, all things work together for good for those who love God. Lahat ng bagay ay nangyayari sa ikabubuti natin. Huwag tayong magalit kung may problema tayo. Nangyayari para sa ikabubuti mo. Nainis ako sa nangyayari sa akin, sa problema ko. Hindi. Magpasalamat ka para sa ikabubuti mo yan. Hindi ka nag-pray para baguhin yung nangyayari sa buhay mo. Nangyayari yan. Nagpe-pray ka para baguhin ka. Sarili mo yung babaguhin ng Diyos. Bigyan tayo ng panalangin na Ama namin, sumasalangin ka sa buhay ng alam mo. Magpasa amin. Yan. Banalin ang ngalan mo. Magpasa amin ang kariyan mo. Maganap ang iyong kalooban. Yan. Pag sinabi natin, Ama namin, kumukonekta tayo sa Ama. Amen? Kinikilala mo na Ama ang Diyos ang Ama mo. Amen? Nagpapaampong ka sa Diyos. Kapatid, para makuha natin yung mga bagay na nasa pamilya ng Diyos, magpunta ka muna sa Kanya, magpaampun ka muna sa Kanya. Dahil anak ka na ng Diyos, lahat na nakuha ni Jesus, makukuha mo na rin. Bakit? Si Jesus anak ng Diyos, ikaw ampun. Yung nakuha ni Jesus, makukuha mo rin. Sabi ni Jesus, doon sa namatay kay Rhonda, parehong kapangyarihan na naranasan ko, mararanasan mo din. Pag pumunta ka sa lupa, nagturo ka ulit. Pag tinawag mo ang Diyos na Ama, kumukonekta ka. Pumupunta ka doon sa pamilya niya. Nagpapaampun ka. Anak ka ng Diyos. Amen? Sons and daughters. Dadalo sa iyo yung mga pinapadala niya. Yung mga binibigay ng Diyos. Minsan, nag-charge ako ng cellphone. Sabi ko, paano hindi naman na-charge? Nakagabit pero hindi nadalo yung kuryente. Hindi siya nakatusok ng higit. Kung titingnan mo, nag-charge. So, nung inayos ko, yun, nag-charge siya. So, mga kapatid, kaya hindi dumadalo sa'yo, hindi nakakonekta. Pag sinabi mo, nakakonekta naman ako eh. Ayusin mo, tingnan mo, baka hindi naman talaga nakakonekta. Parang charge na ganun. Makalagay na ganun. Pero, pag di nag-charge, walang tumahal din ang tinatanggap. Hindi masyado nakasuksok eh. No? Hindi yan sa... Nakakonekta naman ako eh. Check mo kung talaga nakakonekta. Pag nakakonekta ka sa Diyos, tuloy-tuloy tatanggap ka. Kaya lagi kang kukonekta, sabi mo, Ama namin. Kailangan mo wala yung guilt sa'yo. Hindi mo matawag siyang Ama. Kaya mo wala yun. Kumonekta ka sa kanya, tawag mo siyang tatay, daddy. Abba, Father. Tawag naman ko Diyos sa kanilang daddy, Papa, tawag nila Abba. Iba sa atin ni Daddy. Amen? Kumonekta ka sa Diyos. Mag-pray ka. Tawagin mo siya, Ama. Banalin ang alam mo. Sabi ni Jesus, pinapayagan nyo. Sabi na Ronda, pinapayagan nyo. Ang Espiritu Santo na puspusin ko yun ng pagsamba at paggalang. Ginagalang ng Diyos. Sinasamba mo ang Diyos. Amen? Si Abraham, masyadong magalang sa Diyos. Panginoon, tatawad ako. Kung 40 yung manatid sa Sodom,
ililigtas mo, okay. Eh kung 30, pababa yun hanggang 10. Talagang galang na galang siya. Sabi niya, Lord, okay yung 20. Hindi mo pa gugunawin. Eh kung 10 lang ang matuwid, talagang pababa talagang maingat siya makipag-usap. Yun, ganun tayo mag-pray. Banalin ang anan mo. Pinupuspos ka ng paggalang, sinupuspos ka ng pagsamba. Mas mababa ka kung ito yung sasamba. Ito yung maglilingkod. Amen? Sa kanya maglilingkod, gagalang. Amen? Magkakaroon ka ng takot sa kanya. Reverential fear. Takot na may paggalang. Hindi yung takot na hindi ka makakilos kasi takot na takot ka. Amen? Takot na may paggalang. No? May mga tatay, may mga bata, takot na takot sa tatay na, pero nakilos. Mababait na bata. Hindi na ginagawa yung mali. Meron silang reverential fear. Anumang banal ay makapangyarihan. Amen? Ito yung panalangin na magandang usapan sa langit. Kasi mayroong paggalang ng pagsamba. Pinapanalangin yung kalooban ng Diyos yung gusto niya. Di ba? Pag nag-usap yung tatay tsaka na bata, parang di sila magkaintindihan eh. Parang humingi yung bata, pagiging pera. O saan mo gagamitin? Bibili ko ng maraming candy. So parang hindi aprobado sa tatay. Pag manag-pray tayo, kalooban ng Diyos. Amen? Naningingi mo, nakakabuti ba sa iyan? Amen? Maraming tao bumaksak sa pride. Maraming tao bumaksak sa flesh, sa laman. Ito yung gusto niya. Ito yung gusto niya pakiramdam. Maraming tao bumagsak sa pera. Amen? Judas, si Cain, si Achan. So, ganyan. Kalooban ba ng Diyos yan? Amen? Ang ganap ang kalooban mo dito sa lupa, kaya sa langit. Yan ang dapat na panalangin. Ito yung magpapalakas, magbibigay ng kapangyarihan, yung Espiritu sa ganyang usapan. Spirit-empowered communication. Babaguhin yung mga bagay dito sa lupa mula sa langit. Sabi sa Romans 12, magala kayo sa pag-asa, magpagpasensya sa mga pagdurusa, maging tapat sa panalangin. Yan, bibigyan tayo ng Espiritu Santo na pagtsatsaga, pagpupursige sa panalangin. Maraming mga naniniwala sa Diyos na tumitigil na kagad. Nag-pray, tumitigil na. Kasi gusto nila na resulta kagad. Gusto nila may sagot kagad. Pero bibigyan tayo ng pagtsatsaga. Si Daniel, 21 days bago dumating yung kanyang sagot sa panalangin niya. Habang di pa dumarating, pray pa siya ng pray. Fasting pa siya ng fasting. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagtsatsaga. Ayan. Kahit gano'n yung ka-imposible, ibibigay ng Diyos yan. Kahit yung bansa na yan, pinagpe-pray para mabago yung bansa. Amen? Yung mga miyembro ng pamilya para maligtas. Tutugunin ng Diyos yan. James 5:16. Ikumpisa nyo ang kasalanan sa bawat sa, manalangin kayo sa bawat sa, upang kayo gumaling. Ang panalangin ng matuwid ay makapangyarihan at epektibo. Yan. Anong banal ay makapangyarihan? Panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at epektibo. Sabi ni Pablo, everyone that name the name of Christ, depart from iniquity. Ang tumatawag sa pangalan ni Kristo, lumayo sa kasamaan. Prayer at katuwiran. Pag tayo nag-pray sa Espiritu Santo, nakikipag-partner tayo kay Jesus na tayo mga intercessor para sa iba. Yung iba yung pinagpe-pray natin. Binibigyan tayo ng Jesus na mga payo, ano ipagpe-pray sa mga taong minamahal mo.
Matutunan mo mag-pray para sa iba. Matutunan mo mag-pray para sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan. Iyayag niya sa iyo yung mga labanan. Paano ka mag-pray? Paano ka magkaroon ng breakthrough? Panalangin ang susi. Amen? Nabanggit ko na kanina pa. Panalangin ang susi. Ikaw ay kumukulik ka sa Diyos sa kapangyarihan sa pamagitan ng panalangin. We connect to power. We get the power through prayer. Pag tayo nag-connect ka sa Diyos, nakuha natin sa panalangin, nagkakaroon tayo ng susi ng kapangyarihan dahil sa prayer. Itong panalangin na ito ay buong pagsuko. Amen? Hindi agad-agad mababago ang buhay ng mga tao. Kailangan magtiyaga ka. Surrender ka sa Diyos. Pray ka pa rin. Lord, wala pa rin resulta. Pray pa rin. Amen? Pray pa rin. So, kailangan dito ng talagang pagsuko. Suko. Pagtsatsaga, pasensya. Bunga ng Espiritu Santo. Pagtsatsaga, pagpupursige, pasensya. Amen? Yan yung pagbabago sa'yo, prayer mo. Hindi ka na magiging gaya ng dati. Ito yung prayer mode. Matatagpo mo yung sarili mo na nanalangin na hindi mo akalain na ipapanalangin mo. Meron kang paniniwala sa kababalagan na hindi mo akalain, kaya mong paniwalaan. Grabe Lord, kaya kong maniwala ng pagbuhay ng patay. No? Pagpapalayas ng demonyo, kaya kong maniwala. Yan dahil nasa prayer mode ka. Sinasagot yung panalangin mo, God, mo imposible. Magiging natural ang panalangin mo. Kahit saan mong bagay sa mundo. Hindi ka na mahihirapang mag-pray. Lagi ka na nakikipag-usap sa Diyos. Lagi mo nang kasama ang Espiritu Santo. Siya yung guro mo, siya yung gabay mo. Amen? So yun. So mga kapatid, yan yung panalangin sa Espiritu Santo. Amen? So mga kapatid, kailangan natin ng Spirit-led na prayer para ipaglaban. Kailangan mabago yung ating karakter, yung buhay natin. Minsan, sabi natin, Lord, yung nangyayari sa buhay ko, baguhin. Tayo pala yung babaguhin. Amen? Tayo pala yung magpe-pray para sa iba. Hindi puro natin. Puro iba naman. Sila naman. Amen? Yun yung maturity. Pag bata, puro ako. Sa akin. Pero pag matured ka na, kagaya na ni Jesus, puro iba. Namatay si Jesus para matubos sa kasalanan ng lahat ng mga tao sa mundo. Lahat sila ay kapatid ni Jesus. Anak din ng Diyos. Amen? Iba naman. Hindi puro ako. Kailangan ng total surrender. Kailangan pagsuko sa Diyos, pagtsatsaga. Hindi agad-agad dumarating ang sagot. Ang mga sagot ko minsan antay. Hindi laging sagot agad. So kailangan mong surrender ka sa suko ka. Lord, suko na ako. Magtsatsaga ako. Magpupursige ako. Magsusumikap ako. Aantayin ko yung sagot mo.